Sabi po sa balita mga kaistorya, abay nasa 7,000 umano na kapulisan ang sasama sa pag-aresto o sa posibleng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte dahil sa inilabas umano, bali-balita na arrest warrant laban kay dating Pangulo mga kaistorya. At ang totoo ako nga ay may nakita kaninang video po ng isang page na ipinapakita ang sabi mga kaistorya ay nasa battle gear umano ang mga kapulisan sa isang airport na gaya po ng nakikita po ninyo dyan na nasa akin pong side. Yan po ang mga balita at impormasyon na maihahatid ko sa inyo ngayon mga kaistorya. Actually, ibinalita na talaga ng mainstream. Sabi ko sa inyo, tayo mag-aantabay ng mga follow-up po na balita. Pakishare po at pakilike at sa mga bagong viewers po natin mga kaistorya. Kung gusto po ninyo ang ganitong klase ng content ay maaari po kayong mag-subscribe at kunting patalastas po sa mga naghahanap ng matibay at dekalidad at mura na hollow blocks ay sa 7 brilliantes na po kayo bumili. Basta sabihin po ninyo sa kanila na kayo inirefer po ni Juan Historiador ay ibibigay nila sa inyo ng mas mura kaysa sa iba ang kanila pong hollow blocks. Ang kanila pong lokasyon mga kaistorya ay sa Baton Lapok, Butulan, Zambales. So pati na po yung mga nasa Kabangan at saka po dyan sa Iba, Zambales ay pwede kayong bumili sa kanila. Paki-screenshot na lamang ang kanilang contact number. Okay, magpatuloy po tayo sa ating balitan. Pasensya na mainit sa aking pwesto ngayon dahil ako po ay naglalagalag na literal. Ang sabi ho dito sa balita ni The Manila Times, headline, 7,000 strong force to arrest Duterte, March 10. Nakakagulat naman ang balita na ito mga kaistorya. Ang sabi, the Philippine National Police, talagang PNP ang binabanggit, is on heightened alert and is preparing to deploy thousands of policemen to arrest former President Rodrigo Duterte following the issuance of a red notice by the Interpol. The Manila Times learned from an impeachable source. Yan ang nalaman ni The Manila Times mga kaistorya sa isa pong source nila. The source, who had the knowledge of the security preparations, said at least 7,000 police personnel, dami 7,000, will be mobilized to hunt down and arrest the former leader who has been investigated by the ICC for thousands of deaths linked to his anti-drug war. Naku, dami naman ito, mga kaistorya. 7,000 kontra isang tao. The source said that security forces will secure major entry points across the country. Major entry points. Kung nakalabas na ng bansa at ang balibalitay nasa Hong Kong, papaano yan? Kasama daw po sa babantayan ay ang mga pantalan, mga airports in preparation for Duterte's return from Hong Kong. Kung babalik. Ay paano kung hindi? Mga kaistorya. However, efforts to capture Duterte will be concentrated in Metro Manila and in Davao, his home province. Naku. The number of officers to be deployed is said to be double that fielded in the manhunt last year for KOJC founder Apollo Quiboloy. Kung gaano karami yung kasama na force sa nag-hunting kay Quiboloy ay dudublihin daw po a high-ranking police official who requested anonymity confirmed the deployment. Nako, yung source pala ni kung hindi ako nagkakamali nitong The Manila Times ay isang mataas na opisyal mga kaistorya ng kapulisan. We are taking all necessary security precautions to ensure public safety and to uphold any legal obligations that may arise from the Interpol notice. It told the Manila Times. Ano ba yung red notice na yun? Ito po ay isang notice na ni-request ng Interpol sa mga tagapagpatupad, sa ahensya ng tagapagpatupad ng batas kagaya ng kapulisan para arestuhin ang isang tao. Yun pala yung red notice mga kaistorya. In full swing, the PNP has yet to issue an official statement on the deployment of personnel, but security preparations are reportedly in full swing. With officers stationed at Ninoy at Naiya, mayroon na, pati sa Naiya. Yung pinakita kong video clip sa inyo kanina, hindi ho ba kung hindi ako nagkakamali, comment nga kayo kung kayo sasang-ayon, ay sa tingin ko'y kapulisan. Mga kaistorya, earlier reports confirmed that Duterte flew to Hong Kong. Lumipad nga nandun nga may okasyon doon, may event na pinuntahan sabi sa mga OFW at nagsalita siya doon. Mga kaistorya, tumabol ang kanyang anak na si VP Sara Duterte. Pasensya po sa ingay daanan po itong kalsada itong gilid ng bahay.
With them were former Executive Secretary Salvador Villaldia, yung mga kasama po ito ni former President. Former PNP Intelligence Director Nelson Kinsay at ang kanyang misis na former PNP official Fillmore Escobal at former NICA Director General Alex Paul Monteagudo. Yun yung mga kasama. Aba, ang dami. Ha? There are also conjectures that he may not return to the Philippines. Ayun ang sabi-sabi. Ayun ang palapalagay na maaring hindi na ika dito bumalik ang dating Pangulo at magtago na, magpasaklulo sa China. Yun ang sinasabi dito sa balitang ito ni The Manila Times. Duterte's former presidential legal counsel Salvador Panelo dismissed rumors that Duterte had fled. Itinanggi naman yan, pinabulaanan ni Panelo. Hindi ikatuba kasi Duterte. Saying that he was in Hong Kong to attend a gathering, pumunta daw doon ang dating Pangulo para dumalo sa pagtitipon ng mga OFW sa stadium o sa South Horn Stadium diyan sa Wan Chai, sa Hong Kong ito mga kaistorya. Ang sabi pa po dito mga kaistorya sa balita pong ito ito ay si One News, the Philippine Star, a lawyer representing drug war victims of the Duterte administration earlier said that the International Criminal Court is not mandated to publicly announce the issuance of an arrest warrant. Ganun ba? Ang sabi rito, hindi umano mandated ang ICC na ipaalam sa publiko ang pagpapalabas nila ng arrest warrant. Kaya pala sa meta post na ito ni Philippine Star, ang sabi, there is no official word yet from the ICC on whether or not an arrest warrant has been issued by the ICC against the former president. Ganun. There is no official word yet from the ICC on whether or not an arrest warrant has been issued by the ICC against former President Rodrigo Duterte. Sabi naman ng Malacanang, ay may statement na po ang Malacanang, mga kaistorya. Palagay ko lang naman, tutuhanan na po ito, mga kaistorya. Ang sabi dito, Malacanang on alleged ICC arrest warrant versus Rodrigo Duterte, government is prepared. Kung sakali ka na may arrest warrant na laban sa dating Pangulo, nakahanda na ang gobyerno natin. Malacanang on Sunday ensured readiness amid speculations that the ICC has allegedly already issued a warrant of arrest against former President Rodrigo Duterte. We've heard that an arrest warrant, alam na rin ng Malacanang, narinig na rin nila, has been issued by the ICC against the former President, si PCO at Interim Secretary J. Ruiz, ang may sabi nito. Naku, napapanako ako kanina pa, ako nagugulat, mga kaistorya, But as what ES or Executive Secretary Bersamin and the SOJ or Secretary of Justice said before, if Interpol, pag sinabi mo Interpol, kapulisan natin mga kaistorya na ang involved dito, will ask the necessary assistance, kung hihingay ng assistance o tulong ang Interpol sa gobyerno, tutugon ang gobyerno natin. Lalo ng maraming iiyak sa kabilang parlor po nito. In a statement to reporters, Solicitor General Minardo Guevara said, we have not received any notice of communication from the ICC regarding the matter. Our Department of Foreign Affairs is the official entry point for any such notice of communications as a matter of diplomatic courtesy. Oo naman. Kaya lang, sabi mga kaistorya, may balita rin mga kaistorya, sabi sa post ni GMA News, sa Meta, ay handa raw pong magpa-aresto ang dating Pangulo sakaling totoong may arrest warrant na sa kanya ang ICC. Abangan ang detalye sa Balitang Hali, alas 11 lang. Biniting pa. May illustration pa dito ng sabi, FPRRD, okay lang, tatanggapin ko ang ICC arrest warrant. Tingnan nga kung haharapin po ng dating Pangulo mga kaistorya kung siya'y uuwi pa dito sa Pilipinas o hindi na. Ano sa palagay ninyo, mga kaistorya? Kasi gaya ng balita ni politiko, ang title ay nakatunog. Kaya umiskierda. Yung content natin kahapon, mga kaistorya. Ano po sa palagay ninyo? Hindi naman na masamang magpahayag ng opinion sa loobin o kuro-kuro. Yan ay karapatan natin, mga kaistorya. So yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ngayon ng inyong kaistorya. Pagpasensyahan niyo na ang aking background
at ang ingay sa paligid. Kasi ako'y naglalagalag. Pagbigyan nyo na ako mga kaistorya. Kasi alam nyo ang topic na political issue ay talaga pong nakaka-stress. Kaya kailangan kami mga political vlogger, minsan nagre-relax. Anyway, hindi ito yung pagre-relax na maluho. Naglalagalag lang talaga. Para lang ma-fresh po yung utak, yung pag-iisip, mga kaistorya. Salamat po sa inyong lahat. Shoutout sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa inyong lingkod. At maraming salamat din po sa lagi ninyong pag-abang, pakikinig, panunood, pagla-like at pag-share sa mga contents ng inyong kaistorya. Sa mga bagong viewers po natin, maaari po kayong mag-subscribe kung gusto niyo ang ganitong klase po ng content at pakipindutin na rin po ang notification bell para po kayo ay ma-notify kapag may bago akong upload or premiere o kaya naman ay live stream. Salamat po sa inyong lahat. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.